Magandang hapon sa inyong lahat. Muli, ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Critics Promotions. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linya nito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoong Jesucristo, at gabayan ng kinimunegan ni Banal na Santa Maria, ay hinggil sa issue ng Ombudsman files plunder grab wraps versus Estrada and Bonoan. Ombudsman charged Senator Estrada and Bonoan of plunder case. Yan. So, ang ombudsman ay nagsampa na ng kaso laban kay Senator Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Bonoan ng kasong plunder and grab cases at walang bail na rekomenda rito. Yan. So, ito yung ating tinanong issue, yung sinampa ng kaso ngayon Senator Estrada at maaari sampa ng kaso itong ilang mga nasa may majority block ng Senado, Senator yung iba pa mga senador na maaaring sampa ng kaso at iba naman itong kay Secretary Bonoan involved sa grab sa flood control mess. So ngayon, ang panig ni Senator Estrada ay naghahanda sa depensa nito laban sa kasong ito. Parang nakapag-bail na siya nito nakarang araw dun sa grab. Sa plunder, maaaring makapag-bail pa rin siguro siya or maaaring mahal muna yon. So ngayon ay sa ibang balita naman ay ilang mambabata sa Kongreso ang nais na ang ombudsman na lamang ang mag-imbestiga sa flood control mess at hindi na ang Senado. Wag na nilang guluhin pa raw ang investigasyon at isip ng mga tao. So yun. So ngayon, ang The Critics Promotions at yung ating People's Anti-Crime Promotions, yung ating Anti-Criminality Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Sa isyong ito ng Ombudsman files plunder wraps versus Estrada and Bonoan or Ombudsman charged Senator Estrada and Bonoan of plunder case and grab cases. Yan. So ay patuloy na ating boses ang fair justice at imbestigahan ng lahat ng sabit sa flood control mess at patas na kasuhan. So yun. So yan yung ating ating saydaan ay yung sana ay magkaroon ng fair justice in dito sa pag-implement ng laban sa flood control mess. Yan mula dun sa ating Senado at saka sa ating Ombudsman. So ngayon ay sa isyong ito ay tila ang pagsampa ng kasong ito ay nasabay sa impeachment case hearing ni VP Sara kung saan si Senator Jinggoy Estrada ay kaisa ng majority block ng Senado. So ang mga majority block ay tila pinipersonal din na maipit upang hindi sila maging lamang sa desisyon sa impeachment complaint kay VP Sara. So kung pupunahin mo, parang binabanatan ngayon ay bakit parang ngayon nagsampa ng kaso yung ombudsman laban kay Senator Jinggoy nung magkaroon ng majority sa Senado. So parang pinupolitika ngayon yung majority block. So parang binabawasan nila yung kanilang bilang para kung ito ay makukulong. So yung voting capacity nila ay mababawasan para ma-impeach si VP Sara. Kung susuriin mo, i-analyze mo yung nagiging move niya na napupolitika at hindi lamang ito yung sinasabi napupolitika sa oras na ito, kundi nung pa lamang ay napupolitika na yung side ni na VP Sara at itong mga kakampi niya sa Senado or even in the Congress ng mga kakampi niya na ilan na lamang at maging sa Senado. Yan. So hangad natin ang patas na hustisya at kung may aabuso sa pamahalaan ay managot. Subalit kung personalan at politika na hindi naman ito patas para sa ibang layunin, sa hakbangin din nila ay maigupo ang majority block at ma-impeach sa
si Bibi Sara ay naway ang makbangin nila ay patas at makatarungan at hindi politika lamang. So yun, sana ay kung politika at leadership lamang ay sana ay wag ganoon yung maging hakbangin para sila yung maging leader at para sa kanilang kapakanan in after these people na or anumang or gagawan nila. Halimbawa maaaring ito ay gawa-gawa or maaaring ito sa pamumulitika lamang itong ginagawang ito, but at natataon pa dito sa ganitong klase na mga crucial na mga araw na impeachment or yung kanilang hanay ay kanilang pinupolitika para ma-impeach or makasuhan. Yan yung kanilang hanay ni na Bibi Sara at mga kampi nito mga dating kay Pangulong Duterte. So yun. So ngayon ay yan yung ginagawa ngayon ng mga nakaupo ngayon na laban sa politika o partido nitong mga dati noong kina Pangulong Duterte. Kung mahanapan nilang kaso, kakasuhan or whatsoever na kanilang tinitingnan na hindi masagot, ay gagawan nilang pamaraan para ganyan. Kaya sana ay umiral ng hustisya rito at huwag naman politikahan. So yun, para maging patas. At kung talaga may kaso na graft or plunder, di pa iralin yun. Kung yung mabuting pamamahala at patas na hustisya, tayo ay walang sisinuhin na umiral yung mabuti sa pamahalaan. So yun. So ngayon ay marami naghahangad na maging presidente at ang hindi mabuti ay ang mga hakbangin na pamumulitika at sirain ng iba't ibang kampo para ang mga hakbangin nila ang manalo. So yun. So at hindi basta fair justice yung pinag-iral o hustisya lamang yung katarungan laban dito sa sino mang abuso, nakakamali, nagiging tiwali sa pamahalaan. So siyempre, government is government, kinakailangan magpairal ng mabuti yan, hustisya, mabuting pamamahala. Kaya kung mayroong masama sa hanay nila, so dapat kanilang susupilin yun. Hindi pamumulitika yun, pamamahala yun, mabuting pamamahala yun. Sana mabuting pamamahala yung iral at hindi pamumulitika na for leadership and for their own interest, parang gano'n. So we hope ay ang makatarungan ang mayorya na manaig at mapairal sa ating hustisya. So God and Jesus Christ guide government in fair justice and good governance. So yun. So sana gabayan ng banal na Panginoon Jesucristo, banal Espiritu, banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, yung pamalat yung mayroon yung patas ng hustisya. So kung sila talaga ay mayroong kinakaharap na kaso, ay so yun, mayroon na mabuting pamamahala. So muli ang kaliwanagan ng ating banal na Santa Maria at ay gumabay sa ating pamahalaan sa bayan ng Pilipino, mula pamahalaan at mamamayan Pilipino. Yung pamahalaan, mamahalaan na mabuting matuwid, tugunin yung karapatan ng tao, patas na hustisya. Iwasan yung pang-abuso at ikulian at depresyon. Yung mamamayan naman, iwasan yung paglaban sa pamahalaan, paglabag sa batas, at suportahan yung mabuting pamamahala, pagpapairal ng patas ng hustisya, karapatang pantao. Sa gayon makikinabang tayong lahat na mamuhay tayo ng mapayapa, maunlad, ayon sa karapatan, higit sa lahat ng palatayatan ng lubos sa ating Panginoon, sumala Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless. Sana sa boses naman tayo ng konstruktibong kritisismo, opinion, komentaryo at konsultasyon sa libong ito. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless.